Magandang araw po sa inyong lahat. Good day to all of you. And my name is Ray Lizardo. Sana hindi niyo po nakakalimutan pa ang pangalan ko. And anyway, yeah, marami po tayong tatalakayin ngayon at marami tayong mapapag-aralan. At alam niyo naman po, ang ating series ay nasa third week na. Okay, ang title po ng series natin, to some of you, if you don't know yet, it's From Water to Wafer. From Water to Wafer. Sabi nga natin, bakit From Water to Wafer? Kasi ang pinag-uusapan natin is yung dalawang sacraments na in-establish ng Panginoong Hesukristo. Yung water, it signifies yung baptism, and yung wafer naman ay yung communion. In fact, the last 2 weeks actually, pinag-usapan po natin ang baptism. Ang sabi natin, na aral natin, na ang baptism pala is a declaration. Kung yung paglubog natin sa tubig is a declaration of dying to our old self, okay? Our sinful self, dying, okay? Hindi dying inside to hold you, okay? Dying inside to let go of the old self, okay? The old sinful self. Tapos yung pag-akat naman natin sa tubig is resurrection, parang sinisignify niya yung pagkabuhay natin, yung bagong buhay natin sa Panginoong Hesukristo. Tapos last week natin, sabi natin, yung baptism may probably be parang natin, ang illustration natin, parang ID card yan, di ba? Pero hindi lang syempre siya nananatiling ID card. Kailangan pinaninindigan natin yung identity mismo. Hindi ka naliligtas dahil binaptize ka. Binaptize ka kasi niligtas ka ng Panginoon, kasi inelect ka ng Panginoon, kasi pinili ka ng Panginoon. Talaga naman, no? Hindi humihinto sa isang event ng baptism ang pagiging baptized mo. Okay, kumbaga parang araw-araw kang baptized, kumbaga. Kaya ngayon po, okay, kung kayo ay, sometimes siguro sabi nyo, teka sandali, yung baptism ko yata talaga, no? Medyo hindi ko pa naiintindihan, ngayon ko lang naiintindihan. At gusto ko talagang gawin ng maayos at talagang bukal sa puso ko na hinipo ng Panginoon, na talagang gagawin ko siya ang Panginoon ko, i-dedeklara ko po. O kaya naman, baka hindi pa kayo nagpapabaptize, ito po, kung gusto nyo pong ulitin yung baptism ninyo, o kaya gusto nyo magpabaptize na hindi pa kayo nagpapabaptize, pagkatapos po nitong gathering natin, kausapin nyo po si Erwin or si Josh. Tapos magkakaroon po tayo, mag-schedule po tayo ng baptism. Ano po? At ngayon po, sa third week ng ating series, ang pag-uusapan naman natin ay yung pangalawang sakramento, which is yung communion. Pero siguro, no, bago natin, pag-usapan na natin yung baptism, pero pag-usapan natin to. Ano ba talaga? Kasi ang dami kong naririnig na iba pang sacraments, di ba? Dati, marami tayong mga naririnig pa. Meron, of course, alam na natin yung baptism at saka yung communion, pero meron akong naririnig na meron pang yung compil o kaya confirmation. Okay, di ba? Meron din yung kumpisal o kaya confession, di ba? Meron din yung matrimony, ito yung sa kasal, di ba? Meron din holy orders, yan. Ito yung pag-ordain ng mga clergy. Meron din naman yung anointing of the sick. Kung minsan, hindi lang ito physical, kundi spiritual din. Diba? So, ano nga ba talaga? Ano nga ba talaga? Well, actually, ang tanong natin, ang gawin natin ngayon is pag-usapan, ano ba talaga ang sacrament? Oh, okay. A sacrament is a sacred act, okay, na in-institute at kinoman ng Panginoong Hesukristo. And dapat, syempre, of course, needless to say, dapat ito ay nasa Biblia. And it presents God's grace through these visible signs. Okay? Ito mga ginagawa, ito mga activity ng immersion, o kaya yung pagsubo ng pagkain ng communal elements. Yan. Pero it doesn't convey grace, but it is a sign of grace. Okay? So ang pinaka-importante dyan, dapat siya biblical, instituted, and commanded by Christ. Okay? Sabi ganun sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, sabi niya ganun, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit," di ba? Ibig sabihin talagang kinoman ito ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang baptism talaga sacrament siya, hindi lang siya ordinance. Okay? Baptism is a sacrament. At yung pangalawa naman, yung communion, sabi ganun sa Luke chapter 22 verses 19 to 20, sabi niya ganun, "And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, 'This is my body which is given for you. Do this,'" commandment yun, "do this in remembrance of me. And likewise, the cup after they had eaten, saying, 'This cup that is poured out for you is the new covenant.'" Okay? Bagong tipan daw siya. Okay? "In my blood." Yan. At
bukod dito po sa dalawang ito, wala na pong in-establish ang Panginoong Hesukristo. Okay? Meron po mga magagandang ordinance, gaya na syempre, no, kasal, yan, yung mga ganyan. No, pero hindi po siya sacrament. Ang sacrament lang po talaga na in-establish, kinunan, at saka in-institute, at saka po nasa Bible, is yung baptism at saka yung communion. So ngayon, at least alam na natin, no, yun pala, ganun pala ang sakramento. Kaso pagdating sa communion, ano ba ang communion? Kasi kung ang baptism po is a declaration of God's grace, of God, the goodness of God, and you are like, it's the entrance to your spiritual community. Ang communion naman po is a covenantal remembrance. Ibig sabihin mo parang kasunduang pag-aalala, hindi pag-alala, pag-aalala. Okay? So ito, yun ang ibig sabihin ng communion. It's a covenant of remembering. Okay, remembering the death of Jesus Christ and also the coming back of Jesus Christ. Pero ano nga ba ang naalala natin pagdating sa communion? Kung minsan marami tayong mga alam natin na pamahiin, mga nakasanayan na naririnig natin dati. In fact, to mention, no, ang daming mga ganyan, mga paniniwala, gaya na bawal lumunok pa bago mag-communion, sabi nila. Kasi pagka lumunok ka bago mag-communion, hindi papasok si Kristo sa loob ng buhay mo. Okay, meron pa yan. May paniniwala pa na kapag nahulog daw ang ostya, naku, malas. Malas o baka mamatay yung magko-communion doon, nahulog ng ostya. Meron pang paniniwala na kapag hindi ka nagsimba, okay, tapos tumanggap ng communion, may mangyayaring masama. ito maganda to. Pagka ang bata raw nag-first communion, pero hindi siya handa, ang mangyayari sa kanya, alam niyo kung ano, mabubulunan daw o kaya mautog. Naku po, kawawa naman. Ivan, Alexis, nag-first communion na ba kayo? Hindi, biro lang. Joke lang yan. Okay, ito, meron pang ganito, nakasabihan. Pagka meron kang sugat sa bibig o kaya sa ngipin mo, huwag ka tatanggap ng communion. Kasi yung mga ostya, magkakaroon, lalabas nila dugo doon. Grabe naman, di ba? Ito pa. Sabi nila, pagka ikaw raw ay tumanggap ng communion, okay, huwag mong tatanggapin sa kamay. Mas banal daw kasi pagkasandila. Mas swerte raw pagkasandila. Mas marami daw blessing. Okay? Meron pa, pagka hindi ka nakaluhod, tapos tinanggap mo yung communion, ibig sabihin nun, mai-invalidate yung mga kumpisal mo bago nun. Kailangan mo ulitin lahat yun. Okay? Tapos meron pang ganito, kapag ka lumagpas ang 3 linggo na hindi ka nagko-communion, madali kang mamatay. Lagot. Okay, ito nakakatawa. Sabi nila gano'n, pagka ikaw ay magko-communion, huwag mong ngunguyain yung ostya. Bakit kamo? Kasi masasaktan daw si Jesus. Nakakatawa, no? Ito ba, last na lang. Sabi ganun nila, pagka yung elements, yung osya nasa loob ng bibig mo, kailangan mag-sign of the cross ka na mag-sign of the cross. Kaangat pinakamarami. Kasi daw, kung gano'ng karami yung sign of the cross mo, ganun daw karami ang mga tutuparin ng Panginoon doon sa mga hilingan, mga pinagdadasal mo. Grabe, no? Ibang klase talaga, ibang klase. Also, marami pa akong pwedeng ikwento sa inyo, mga pamahiin, mga tradisyon na paniniwala. Meron din yung mga paniniwala, yung mga ibang religion or yung mga sect na iba, no, religious sect na paniniwala pagka kung anong yung nangyayari during a communion. Okay? Meron tinatawag na transubstantiation. Okay? Ang ibig sabihin ng transubstantiation, ang paniniwala doon, yung osya at saka yung grape juice, talagang nagiging flesh and blood ni Jesus. Tapos noon, pagka kinain mo yun, maliligtas ka. Ay, grabe. Okay, samantala alam naman natin, ang sabi ng Biblia is that it's only by His grace, it's only through faith bakit tayo naliligtas. Hindi siya kung ano yung gagawin natin, dito by works na naman. Meron pa isang paniniwala, ang tawag, sacramental union. Okay, ang sacramental union naman is hindi sila naniniwala na na nagbabago into flesh and blood ni Jesus yung mga elements, pero pagka ito ay kinain mo, maliligtas ka. Talaga na naman, by works na naman po tayo. Meron naman yung tinatawag na memorial symbolism. Ano ba yung memorial symbolism? Wala lang.
Okay, ibig sabihin nun, hindi sila naniniwala, nagbabago yung elements into the flesh and blood of Jesus, okay? Pero wala ring ginagawa, wala ring nangyayari. Parang ano lang siya, parang remembrance lang, parang picture na remembrance lang, o kaya parang birthday cake reminder lang. Parang, oh, birthday mo na, ito cake mo, parang ganun lang ang dating. Pero ano ba talaga ang sinabi ng scripture? Ano ang sinabi ng Biblia? Gaya nga nung itinalaga ng Panginoong Kristo ang the Lord's Supper. Okay? Nung sinabi niya, okay, this is my body, okay, which will be given up for you. Eh, hindi naman ito nagbago. Hindi naman siya yung, oh sige, eto ang braso ko sa iyo, eto ang ilong ko sa iyo, o sa iyo yung hinlalaki ko. Wala naman nagbagong ganun. Pero nung nag-exhort si Jesus sa kanyang mga apostoles at mga disipulo, nagkaroon sila ng pag-asa, nagkaramdam sila ng pagmamahal. Na grabe, hindi ko maintindihan na sinasabi niya mamamatay siya, pero sinasabi na niya, tapos sinasabi rin niya na babalik siya. So ito yun, maihahango ko to sa sa kunyari manananghalian ka. Tapos ang pagkain mo, kanin at saka isda, lalong-lalo na yung tulingan ni Tita Helen. Okay, no? So anyway, nung kumain ka ng tulingan at saka ng isda, hindi naman nagbabago yun di ba? Pero pagpasok mo sa loob ng katawan mo, na-energize yung katawan mo. Ganon din yun. Hindi ganon kababaw communion, pero for example purposes, ganon ang datingan ng communion. Diba? The bread and wine stays the same, but your soul really receives Christ's life and strength. Yan. Now, this time naman, siguro, ang pwede natin tanungin, kailan ba nag-umpisa yung communion na yan? Kailan ba yan? Kailan ba yan na-establish? Alam niyo po, nangyari ang unang communion, ang first communion nag-umpisa sa Last Supper. Very ironic, no? Sa Last Supper. Kaya yung Last Supper na yan, or yung tinatawag natin the Lord's Supper, in fact, tinatawag din natin the Table of Grace. Okay, nangyari yun during a Passover meal. Sunod na tanong dyan, ano naman ang Passover meal? Kasi alam naman natin po, noon, during that time, okay, meron tinatawag na Passover Festival. It's like a world conference na spiritual, no? Talagang sineselebrate nila yung pagligtas ng Diyos Ama sa Israelites doon sa Egypt, doon slave sila doon. Yan. Kaya ngayon, very symbolic yung mga handa doon. Alam niyo yung kunyari sa atin, di ba? Pagka Noche Buena, pagka Medianoche, di ba? Pagka New Year's Eve, sasabihin mo, sige, maghanda ka dyan, maglagay ka dyan ng 12 mansanas, 12 oranges, kahit na anong 12, basta bilog. Tapos pagka Christmas Eve naman, ayan, meron tayong tablea, meron tayong queso de bola, hamon, sana all. Okay? Diba? Pero dito, dahil sa very big religious festival siya, very specific yung mga handa. Kaya the Bible scholars firmly believe na ito yung mga nakalagay at hinanda din dun sa Passover meal nung kasama na Jesus itong mga apostoles. Okay, usually ang mga nasa Passover meal, ang mga naka-prescribe dyan is yung lamb. Okay? Sinisignify nito or sinisimbolize nito yung, alam niyo yung angel of death mo na darating dapat sa Egypt para pumatay ng mga bata, di ba? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, dapat para malagpasan ka ng angel of death, kailangan kakatay ka ngayon ng lamb, tapos yung dugo ilalagay mo ngayon doon sa pintuan. Ito yung sinisimbolize nun. Tapos syempre, yung yung unleavened bread, okay? Ito yung yung tinapay na walang yeast. Ito yung ibig sabihin dito. Ito yung yung provision ng Panginoon, di ba? Yung manna sa desert, di ba? Nung nasa wilderness ang mga Israelites, yeah? Tapos yung yung wine, ang sinisimbolize nito is yung mga blood ng mga sacrifices ng mga Israelites. Di ba kasi ng Old Testament, maraming klase ng offering yan. Merong burnt offering, may cattle offering, may animal offering, at napakarami pa. Tapos naman, meron yung tinatawag na bitter herbs, okay? Sa Kapampangan, bitter herbs. Hindi, ano ba yung bitter herbs? No? Ito yung mga herbal na bagay. Tapos nun, ang sinisimbolize nito, ito yung slavery ng mga Israelites noon. Very bitter yon. Yan. Tapos, yung pandima, ang tawag naman doon is charosets. Okay? Hindi siya charis. Hindi siya charots. Okay? Charosets. Ano ba yon? Ang charosets is actually yung mga juices, okay? Mga mortar ng mga fruits, ng mga nuts, yung kunyari, mga guacamole. Yan, ganyan.
Pero, noong nag-Passover meal, ang Panginoong Hesukristo, pinalitan niya lahat ng significance ng limang yun. Yung lamb, ang sinimbolize niya ron, ay yung mismo sarili niya that He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tapos yung bread naman, of course, ito yung sinless body niya, okay, that was broken for all of us. Tapos naman yung wine, of course, is His blood for the remission of all our sins. Tapos yung bitter herbs naman, ito yung mga suffering niya sa cross, di ba? Tapos yung charosets naman, ito yung grace niya sa lahat ng tao. Pero, nung itinalagan niya, okay, nung nag-command siya na do this to remember me or do this in remembrance of me, ang inangat lang niya is yung unleavened bread at saka yung wine. Yan. Kaya yun lang din ang ginagamit natin. Kasi yun lang ang tinalaga ng Panginoon. Okay? So, yan ang umpisa ng communion. Yan. So, alam na natin, di ba? Grabe. Yun pala, napakarami palang ibang pagkain doon. Napakarami palang pagkain doon. Hindi lang pala yung bread and wine, no? So, ngayon naintindihan na natin. Now, ito naman ang gagawin natin. So, ngayon, punta ngayon tayo doon sa chapter na, I'm so sure, familiar kayo rito dahil kadalasan, ito yung mga binabasa natin na verses pagka nagko-communion tayo. Punta tayo doon sa sinulat ni Paul na letter sa 1 Corinthians. Of course, para sa taga-Corinto, di ba? Okay, it's from 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. And I will be reading it from NLT, okay? NLT version po. Okay, and it goes like this. You can read it with me, okay? 1, 2, 3. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this to remember me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup," so nagsupper sila, kumain sila, no? "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing, you are proclaiming, kumbaga, di ba? The Lord's death until He comes again." Kaya, Paul was warning actually in 1 Corinthians, no? This verse 29 ng chapter na binasa natin, whoever eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment on himself. So in short, itong communion elements na to, pagka tinanggap mo to, hindi ito magic na sinisave ka. In fact, sinasabi, it requires faith, it requires repentance, it requires loyalty. Bakit? Kasi ang communion, kasunduan yan. Covenantal yan. Hindi siya mechanical, walang automatic na salvation, walang automatic na grace, okay? Kung baka sinasabi nga natin kanina, it is a sign of grace. It's relational, kumbaga. No, it's more than a ritual. Di ba? Kasi parang pinakasentro yan ng pag-aalala natin sa Panginoong Hesukristo, yung relasyon natin sa Kanya. In this world, pagka sinabing kainan, ibig sabihin yan, may handaan, may birthday party, it symbolizes relationships, a status symbol, culture, di ba? Pero yung table of grace, yung communion, the Lord's table of grace, stands apart, naiiba yan. Okay, naiiba yan. It unifies people and it reminds all of us of His sacrifice and Him coming back again. Parang ganito yan eh. Parang imagine niyo yung parang fiesta, di ba? Yung fiesta ng mga Pilipino, di ba? Pagka parang fiesta mga Pilipino, talaga naman, long table na dyan, tapos budol fight na yan, di ba? Ang daming pagkain, lahat, kahit na hindi mo nga gano'ng kakilala, talaga nakikikain, di ba? Lahat actually, welcome na welcome. Parang ganun ang the Lord's table, ganun ang table of grace. It's an invitation of grace and fellowship. Ngayon, ito nga lang ang problema. Ito yung nangyayari noon during that time, doon sa Corinth, yung city ng Corinth. Kasi yung city ng Corinth, cosmopolitan yan, very busy, tapos morally complicated pa siya. Kilalang-kilala yan sa trade, sa yaman, sa loose na lifestyle. Kaya nga lang, pati ang simbahan na hawa. Ganon din, ang dami ring moral complications. May mga division, may pride, may sexual immorality, tapos may nagnanakaw ng mga pera, merong nanghihita ng pera. Ito pa maganda niyan, doon sa pinaka Lord's Supper,
Imbis na mag-communion, ang nangyayari, nagyayabangan sila. Ang gagawin ng mga mayayaman, magdadala ng mga pagkain, marami, masasarap. Kasi doon sa Greek-Roman or Greco-Roman culture, no, ang pagkain, ang meals, okay, ang meals, status symbol yan. Kaya pagka marami kang pagkain, ibig sabihin, medyo talagang ganun ka, di ba? Pero pagkakakunti lang pagkain mo or mura-mura lang yung pagkain mo, ibig sabihin, medyo mababa kang tao sa society. Di ba? Ganun yun. Eh ngayon, nadala ngayon ito ng simbahan. Nagyayabangan sila, tapos pati yung mga yung pinakamagandang upuan, kailangan nandun ka. Tapos yung mga may hirap, kung hindi nandun lang sa paanan, wala pa nga silang paupuan. Kasi ganun nagkakaroon ng, kumbaga, nagkakaroon ng yabangan, nagkakaroon ng discrimination. Kaya ito yung tinatama ni Paul na sinasabi niya, dapat ito ang maalala natin at ito ang bigyan natin ng diin. Pagka nagko-communion or meron tayong the Lord's Supper o yung tinatawag na the table of grace. Okay, kaya ngayon, hihimayin natin yung binasa natin kanina. Ito yung sulat ni Paul, okay? Ito yung tatlong katotohanan tungkol sa communion na sinasabi ni Paul. Here's my first point, no? Sabi niya ganun doon sa phrase na, on the night that he was betrayed, there was grace in betrayal. Actually, yung ginamit na word dito sa betrayal, hindi ito yung yung betray, yung sinaksak ka sa likod, hindi backstabbing, hindi gano'n. Ang word dito is paradidomi. Ibig sabihin nun, he was handed over, he was delivered to, in short, harap-harapan to. Hindi ito yung parang, sige, yun, tago, tatago, tapos binibetray. Hindi, harap-harapan to na betrayal. Talagang traitor talaga, gano'n talagang dating. Itong pinakamaganda dyan, yung pinakamadilim, isa sa mga, yung darkest hour, okay, ng kanyang pakikisama sa kanyang mga apostoles, na doon siya trinaydor, doon siya iniwan, doon siya pinagpalit. Doon pa rin siya nagbigay ng grasya. He did not pull away, hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-walk out. Instead of shutting the door, he opened the table of grace. Grace shined the brightest during that dark hour. So itong intention dyan. Ibig sabihin nun, ang communion is not really for the deserving. Hindi ito parang reward pagka ikaw ay super Christian. Di ba? Ibig sabihin nun, ito ay para sa mga nangangailangan ng Panginoon. Ito yung mga bagsak na bagsak. Ito yung mga nawawala, yung mga broken. Communion is for those who admit na wala silang kayang ipagmalaki kundi si Kristo lamang. Di ba? Parang lang yan eh. Parang kunyari, parang kunyari may kumukup sa yung tao. Tapos inalagaan ka, pinalaki ka, tapos pinag-aral ka, tapos biglang nalulun ka sa bisyo mo. Naglayas ka, tapos nung bago ka pa lumayas, pinagsisigawan mo, sinisi mo kung bakit ka nagkaganon itong taong to. Tapos dahil sa bisyo, nahuli ka ngayon ng pulis, nakulong ka. Pero guess what? Ang una pumunta sa'yo para magpiyansa pa nga is yung taong nag-alaga sa'yo. At alam mo kung paano ka pa niya pinansa? Hindi pera. Buhay niya ang pinansa niya para sa'yo. Grabe no, yun si Jesus. Alam natin, ang betrayal, lahat tayong naramdaman na natin yan. Friend mo, pinagkakatiwalaan mo, tagal mo na kaibigan, dekada-dekada na biglang magbabackstab sa'yo. Family na dapat nagtatago sa'yo, pero sila pala yung nananakit sa'yo. Ano yung natural reaction mo? Aba, syempre, kung tao ka, yung talaga natural reaction mo, tatanim ka na ng nasamanan mo, gusto mo nang gumanti, gusto mo na FO na, di ba? Friendship over na. Pero si Jesus, the night he was betrayed, hindi siya nagtago, hindi siya nagwala, nagbigay siya ng grasya. Grabe. Jesus knew already what was coming. Alam niya na meron na pinaplano si Judas. Alam niya na i-deny na siya ni Peter. Alam niya yung disciples na ito na nasa harapan niya, biglang magtataguhan, mag-i-scatter yan na parang mga takot na torpe. Kung ikaw yun, magsisilbi ka pa ba ng dinner? Would you still call them friends? Pero si Jesus, he broke bread with them on the night of his betrayal. Grabe, he chose not bitterness but blessing, not revenge but redemption. Kung sa atin nangyari yun, gusto ba natin maging si Judas? Gusto natin maging si Peter? Kung titingnan natin yung ginawa ng Panginoon, ilang beses pa natin binetray ang Panginoon harap-harapan. Alam mo yun? Yung harap-harapan na tipo kung minsan nasa service ka, nag-worship ka, pero meron kang feeling na naiinis ka doon sa isang tao doon sa loob ng simbahan. Di ba? Parang gano'n. O kaya naman, nagpi-preaching, tapos talaga napapaiyak ka pa, mamayang konti naman, pagkatapos na parang wala ka lang narinig, marami ka na naman ginagawa mga hindi mo dapat ginagawa. Di ba? Harap-harapan yun eh. Di ba parang binibetray mo, parang dinideny ko si Jesus. Ilang beses natin ginawa yan sa Panginoon. Pero siya pa rin ang nagre-reach out sa'yo kahit ngayon.
I'm so sure that God is knocking on your door and telling you, yes, I know you betrayed me so many times, but you are still welcome to me. I still want to commune with you. Betrayal wounds, but grace heals. Betrayal may put a mark in you, but grace will be the one that's going to define you. The table of grace is for the broken, not for the perfect. Now, yung second line natin, yung second point. This is my body, which is what? This is my body given for you. Wow. Grace through substitution. Di ba? Parang ano lang yan, parang kunyari, parang imagine mo, kunyari, final exams mo, o di ba? Finally, kunyari, pa-finals ka, kunyari, kung estudyante ka, di ba? Exam day na, ikaw yung talagang wala kang oras para mag-review kasi marami kang ginagawa, o kaya talagang tamad ka lang, pero bagsak na bagsak ang papel mo, wala ka talagang sagot, except yung may lalagay mo lang, yung pangalan mo sa taas, ayaw pa nga ilagay dahil syempre wala ka naman sagot. Tapos ngayon, merong top student doon, straight A, talagang perfect niya yung exam. Tapos nung mapapasa na siya, alam niya perfect yung exam niya, biglang ang nilagay niya pangalan doon, pangalan mo. Tapos nung kinuha niya yung papel mo, yung blanco na papel mo, ang nilagay niya, yung pangalan niya. Grabe, siya ang bagsak, ikaw ang pasado. Siya yung